At kasama na po natin live sa ating studio ang President ng Digital Marketing Association of the Philippines, Mr. Miko David. Good morning po at welcome po sa Philippines. Hello, hello. Good morning, good afternoon, at good evening sa mga nanonood ngayong araw na to. Good morning, Miko. Hello, hello. Yan. Hi, guys. Alam mo, ang pag-usapan natin kasi ito na yung future. Yes. But it's not just the future, it's already here now, happening in our eyes. Yep. Digital present. marketing. Alam mo, nagiging popular itong digital marketing when nagkaroon tayo ng total lockdown. That's sa COVID. And everybody was selling online. Diba? Tama. So, bakit mo naisip, Miko, na Digital. magkaroon kayo ng organization called DMAP? Actually, bago ako naging presidente, ano yan, matagal na rin yung association, mga almost 18 years na rin. So, tagal. ano siya, 2007, yung Digital Marketing Association of the Philippines. Pero nung panahon na yun, iba ang pangalan niya. Ang pangalan niya was Internet and Mobile Marketing Association of the Philippines. Kasi Okay. nung time na yun, usong-uso pa rin ng TV, ang radio, ang print, OH, diba? Pero para ma-distinguish lang ang difference ng internet at mobile marketing, kaya siya tinayo. Pero of course, nag-evolve din siya and ngayon, wala nang tumatawag ng internet marketing, diba? Medyo digital marketing na ang tawag. Kaya siguro mga 2 or 3 years ago, nagpalit lang kami ng pangalan. Pero ano siya, it's still evolving. Nagbabago pa rin yung association ng mga ino-offer na learnings and ibang bagay. So ano siya, medyo may may history na rin. Totoo yan. Alam mo, lalo na ngayon with the advent of artificial intelligence, Intelligence. di ba? Yeah. AI. Parang pag sinabi mong artificial, parang fake intelligence, no? Oo nga. Kung artificial Hindi, lang eh. artificial. Artificial. Ang artificial intelligence kasi, ito yung mga knowledge that has been learned all through these years from the time of the creation up to the present. Kinumbine yan. And it is now called artificial intelligence. But, you know, learning is a continuous process. So, yung artificial intelligence, marami pang maidadagdag niyan. Okay? Tama. So, okay. Tell us about the association. Ano ba ang ginagawa ninyo at who are qualified to become members? Anyone is qualified to be a member. Ganun man tayo sa simula. Pero ang Digital Marketing Association of the Philippines is a non-profit. And ang ginagawa ng association that it organizes different activities, programs, meron siya mga resources, may mga events din siya to help different MSMEs, companies, marketing professionals para gumaling sila sa digital marketing. So, for example, meron kaming itong nakita sa screen natin ngayon, no? Para minsan may mga roundtable discussions, may mga panel discussions about yung forecast na mangyayari sa industry or kunyari about very specific topics. So, kunyari, last year, nagkaroon po kami ng breakfast roundtable sa AI. So, different stakeholders talk about it para matutunan mas lumalim din yung mga tawag doon, learnings natin sa digital marketing and yung other factors, no? Syempre, yung association, marami din kami ibang programa. So, we have something called DMAP Academy. So, ano yan? It's really focused for students. So, for college students siya para they can be the next generation of digital marketers. Or kunyari, meron kami mga programa na tawag doon, DMB or yung Digital Measurement Board. So, marami siyang insights na binibigay, no? So, again, ang objective namin through the association is to really help enhance transformation sa bansa. So, ano yan? Talagang it's composed of many different companies, no? So, yung mga brands tulad ng McDonald's and Jollibee, nagte-team together sila para tumulong sa pag-grow ng digital marketing sa bansa. Enchanted Kingdom, nandyan din. Metro Bank, Union Bank, at marami pang iba pang mga companies, no? So, may mga 250 members kami ngayon sa association and we encourage lahat ng mga marketing professional, MSMEs, o yung mga business owners na sumali. Kasi maraming kami mga free resources na pwede namin ibigay na pwede yung magamit para matuto. Yun yung chismis namin doon. You know. So, okay. Yung mga traditional kasi marketing is you have a salesman. Correct. And then, pupunta ka sa mga
prospective customers. Sa digital marketing, actually, tina-target mo rin yung market mo, di ba? Correct. Tina-target mo yung market mo. So, how do you, like for example, I'm a small business and I want to avail of your services. Ano yan? Magpapamember lang ako? So yung sa Digital Marketing Association, hindi kami business, 'di ba? So ano kami parang advocacy, correct, no? To help, no? So may mga tips doon tsaka links that people can visit and get para matuto sila paano gawin yon. So for example, yung sa DMAP Academy. Okay, so may mga lecturer sila na galing minsan sa mga platform tulad ng Meta, ng mga ad agency, mga brand, and then tinuturo nila paano gawin yon. So kunyari, meron kang gusto mong magtakbo sa Facebook, tuturuan kung paano ang setup, anong kailangan mong isipin, para mo i-manage, para makapag-promote ka. And this year, marami kaming plano na to make it even wider, yung mga learnings na pwede natin gawin. Oo, so ano yan, yun yung mga pwedeng makuha mong information sa association. Oo. Alam mo, Miko, nung araw, takot yung tao mag-advertise sa TV at saka sa radio kasi napakamahal. Mahal, oo. Diba? Oo. Ngayon, with the advent of digital marketing, digital ads, medyo kukonti na lang nagpapa-advertise sa TV or sa radio. Kahit nga sa newspaper, wala na talaga. Sa newspaper, wala na talaga. Kukonti na lang. Siguro yung mga notices na lang, mga legal notices nandoon pa rin. But my question is, kunyari ako, I don't have time to study and learn. So I contact you, Miko, tulungan mo nga ako. Ito yung gusto kong market, ito yung ano. Can you do this for me? May mga, we can point you to the different companies that are members of DMAP. So maraming ad agencies actually nandun. Siguro mga 60% ng member base nandun. And I think the other thing din is that yung association kasi, we monitor different yung mga members ng ecosystem, no? So, alam din namin na, ito, maraming freelancer dito ng mga marketing professional. Kasi, minsan, hindi ko naman talaga kailangan ng malaking kumpanya para sa business ko, di ba? Minsan, kailangan ko lang ng marketing professional or parang consultant. So, we can parang point saan ka dapat tumingin. Parang gano'n. Tsaka, yung caveat ko lang din, alam mo yung tulad ng mga platform ng Facebook, pinadali din nila ang mag-advertise online. So, di ko lang kung nakita nyo pag may business kayo, may option doon, boost. So, pipindutin mo lang. Then, yan, siya na bahala mag-broadcast. So, gumagaling din yung platform at dumadali rin siya. So, yun yung kagandahan yan. But yun yung mga way na pwede kaming makatulong na, point namin kasi direction na yan or ito yung mga resources or yung mga hindi nyo kilala kasi wala naman tayong minsan kilala na marketing tao, di ba? So, ayan, ito po yung mga different places na posible po. Totoo. Okay, if you have to compare the rates between Facebook, YouTube, and the regular, the TV, magkano ang diferensya? Because a lot of our listeners and viewers are very interested in this topic. Magkano ba magiging diferensya? Is it a lot cheaper or just cheaper? I think yung una natin tandaan muna is yung pwede ka mag-set ng budget, di ba? Okay. So, di ba, before when you were saying pag TV, okay, automatic, kailangan mo magbayad ng $500,000 pesos pag itong segment, di ba? Pero sa digital marketing, sa Facebook, TikTok, YouTube, kahit anong platform, pwede ka mag-set ng budget. Sabihin ko na lang na gusto ko na budget ko 1,000 pesos, 500. Pero syempre, meron siyang sasabihin na sa budget mo, ito yung maaabot mong number of people. Adjustments. Correct. And ang masasabi ko lang kasi per platform, minsan mas mahal ang isa versus the other depende sa sector na inaabot mo. Kunyari, sa Facebook, dahil marami gumagamit ng Facebook, siguro mga 90+% penetration rate sa Philippines. No? So, guaranteed, may matatamaan kang tao na interested sa sapatos, parang ganon. Pero kung sa YouTube, meron din. Pero dahil iba yung kanyang buying model or kunyari yung number of people na pwede siyang ma-reach in that same segment, baka mas mahal ng konti. Pero ang tip ko lang talaga, i-check nyo isa-isa. Kasi minsan, hindi porket marami, mura. Minsan, mas mahal pa nga dyan kesa sa ibang platform. So, it can be very cost efficient
actually. Very Oo. kasi Budget. tatanungin ka na magkano ang budget mo. Oo, budget. Ang tamang tanong kasi hindi ko ano yung budget, pero ano yung target mo na number na tao na kailangan ma-reach. Ano po yung pinakamarami? Million. Million Oo. na. Tapos sa Pilipinas lang or kalat? Well, kung ang target market mo ay Philippines, ayan, pwede mo target Okay. total Philippines. Pero kasi lahat ng mga platform, pwede mong siyang i-select na, gusto ko Metro Manila lang, gusto ko Pasig City lang. O minsan, gusto ko 1 kilometer lang mula sa store ko. Ito lang yung tatamaan ko. So, isipin nyo lang yung nature ng business nyo. So, kunyari, meron kayong tindahan dito sa isang lugar na to or coffee shop. E di dapat na, okay, ang gusto kong i-target yung mga kapitbahay na malalapit, ganyan. Or kunyari, alam ko dumadayo talaga ang from Quezon City papuntang Pasig City. So, ita-target ko Quezon City at Pasig City. So, pwede mong iset yung mga ganong klaseng para. Yun ang tamang tanong. Gaano karami ang gusto kong matamaan dapat? So, And then adjust in yung other budget. words, mas efficient itong social media advertising. Digital. Kasi hindi kagaya ng free TV, broadcast yan eh. Broadcast. Very interesting ngayon dahil election campaign na naman. And alam mo, magkano yung 30-second there ngayon sa TV? Umabot yan ng 800,000. 30 seconds. Wow. Oh. Pero kung siguro ang i-qualify ko lang din, effective lahat ng mediums, ha? Yes. Effective, yeah. Oo, billboard, TV, radio, lahat effective. I think depende lang kasi kung saan ka maging present sa customer, di ba? Oo, so Well, effective in such a way na, kunyari, sa TV, broadcast yan eh. Broadcast, ibig sabihin, kung may reach yung free TV mo, which I think all over the Philippines na kasi may cable, must carry yung cable eh. So, mapapanood ka all over the country. That's why, since malawak yung reach mo, malaki ang babayaran mo. Ngayon, especially if the program is rating, everybody will watch. Ngayon, pagdating naman sa digital, malawak din ang reach niyan. Kasi like for example, sa Smart, 60 million ang subscribers niyan. Sa Globe, 60 million ang subscriber niyan. Tagdadalawa pa minsan yung cellphone. So, hindi lang 120, kundi 200 million ang reach, supposedly. Ang problema lang is, kailangan makikita ka. So, kailangan may tao kang mag-share. I-share mo yan every 30 minutes. I-share mo yan. Sa sharing mo doon, ilagay mo sa public so that it will be viewed not only by your friends, but by everybody. So, ganon. Again, I don't know kung magkano ang rate ng ganon. May idea po ba kayo? Wala. Talagang kailangan dumirect sila. ay hindi maraming way naman. Syempre ang sagot ko very neutral, 'di ba? Kasi association lahat 'di ba? No, but ang masasabi ko lang kasi pwede ka magtakbo ng ads, 'di ba? Ang isa mong choice din is that kumuha ka ng maraming kaibigan na mag-share din para sa iyo, 'di ba? So kung ang budget mo magpakape sa kaibigan mo, pwede rin 'yon, 'di ba? Minsan meron ka ring mga influencer, content creator, 'di ba? Yes. And minsan effective din sila kasi nagre-review sila, pinapakita nila yung ibang dimension. So, maraming paraan para mag-broadcast ng mensahe talaga. At saka lalo na sa mga may food business, 'di ba? Ang suggestion ko talaga, itong mga Facebook groups. Kaya yung natuwa ko, 'di ba, na feature sa Let's Eat Pare yung ating yung guest, 'di ba? Yeah. Oo. Effective ang mga communities kasi pag doon nila nalalaman, edi kumakalat yung balita and then, gusto ko rin ito matry. Parang gano'n. Nagsisharean sila. Oo. Share. So, tandaan nyo lang, parang maraming paraan, hindi lang iisa. So, kami, minsan, sa mga respective work namin, sa kanya-kanyang company, sige, ito yung mga best bet natin. Subukan natin lahat to. Minsan, mas effective to. Minsan, ito talagang patok na patok talaga. So, tama lang na magkaroon ka ng maraming choices. Oo. Totoo yan. And alam mo naman sa advertising, alam mo, Joanna, the most important is messaging. If you get the right messaging, magba-viral yon. Actually, hindi ka na magsishare eh. Yung mga tao nang magsishare. O kaya pag nagiging viral. Pag makulit ang isip, di ba ginagamitan nila ng mga strategy, parang makikilit yung utak, tapos matutuwa ang tao, mag-share na din. I remember, I
during our show, no? Meron lang akong words of wisdom. Umabot ng 4.1 million views. Di ba? Wow. Yung isa naman, 1.4 million views. Di ba? So, Basta nakaka-relate sila. Nasa messaging talaga at saka kailangan makarelate talaga yung tao. Yes. Di ba? So, napakaganda itong topic natin ito. Yun naman ay sa advertising yon. So, puntahan na naman natin sa actual marketing kasi a few days ago, mayroon akong guest actually from the Department of Agriculture. And their biggest problem, let's be specific about it. Pag-usapan natin yung presyo ng imported na bigas. Yung imported na bigas, during the Quintacom meeting, sinasabi ng mga importers na ang wholesale price po namin ng imported na bigas ngayon is 40 pesos per kilo. Ngayon, ang sabi nila, bakit umaabot ng 58 pesos sa palengke? So imagine mo from 40 to 58, that's around 18 pesos difference. Opo. Kaya nagka-clamor na ngayon yung mga empleyado na kailangan taasan yung sweldo. So hindi nila alam na pwede naman palang bilhin at 40 pesos. Yung bigas. So, ang sabi nila, well, it passes through so many hands. So I suggested to them na, alam mo, you want to do away with those? Mag-digital marketing tayo. So yung mga importers should have their own page. Parang nang ganon ay sabihin nila, ang presyo ay 40 pesos, kayo nang bahala sa delivery. Ang laking tipid yan. Like for example, naging guest din namin yung presidente ng Hog Association of the Philippines. Ang presyo kasi ngayon ng baboy is 480 pesos per kilo. Sabi nga nila, ang farm gate price namin is only 240. Again, kung gagamitin natin yung digital marketing na hindi nila nakikita doon sa Quintacom, sa dami ng utak ng congressman noon, hindi nila nakikita itong problema na ito, na ang solution pala ay digital marketing lang. So, I suggested na, I think we should have a digital marketing. Di ba? Kung ayaw ng mga wholesaler, mga importer, siguro isang wholesaler, like for example, Kadiwa, gumawa ng digital marketing, i-deliver yan all over Metro Manila. Makakatulong talaga yan. Makakatulong talaga yan. Lalong-lalo na sa mga minimum wage. Ang laking tulong yan. Menus. Di ba? Menus. Ayun, no. So, ito naman yung sa marketing. So, is it difficult to make a platform for that kind of marketing? Mas madali ba? Like Lazada, like Shopee. So, kunyari, I will approach you kasi mag-wholesale ako. And I want to help curb inflation in our country. Lalapit ako sa iyo, Miko, tulungan mo nga ako. Can you make me the platform? Siyempre, dahil alam ko yung proseso ng paggawa ng isang platform, sasabihin ko mahirap yan. Pero baka lang, lagyan ko lang ng caveat, no? Marami kasi tayong platform sa Pilipinas na heavily used ng mga Pilipino. Right? So, malaki ang usage natin ng Facebook. As per the last Q4 2024 figures ng Global Web Index, ayan, kita mo si Facebook, the number 2, si TikTok. TikTok na, di ba? Hindi pa nga, dati kasi Instagram pero TikTok, ganyan, no? So, minsan, mas madali na gumamit ng existing infrastructure para i-broadcast yun, no? Marami kasi silang mga resources na paggawa ng group, paggawa ng communities, ganyan. So, para mas effective, para sasakyan mo lang siya. Ngayon, syempre, I'd also mag-encourage din ako na minsan, it might make sense sa gumawa ng sariling platform. Pero, kailangan mo talagang kumuha ng, iti-test mo siya doon sa mga stakeholders kung magagamit ba nilang madali. Or kunyari, mabilis ba siya mag-load? Or parang accessible ba siya sa phone mo? Kasi minsan, maraming gumagawa ng mga platform pero hindi nila na-follow lahat ng best practices para mapadali at mapagamit siya ng mas madali. So, sa association, tinuturo din namin na, ano bang mga best practices or minsan yung mga experts na gumagawa ng mga platform, kinakwento nila, ito yung mga kailangan yung bantayan, ganyan. So, para sa akin, I think two-prong approach siguro. Simulan mo na lang yung existing infrastructure. Pangalawa,
pwede silang gawa ng sarili nila. Pero, kailangan siya ng masusing pagpaplano at pag-aaral at paggawa ng platform para makatulong. So parang sinasuggest po is gumamit na lang ng mga meron na. In the interim, One is one option, to use Facebook. an existing. correct, oo. Kaya lang, like for example, if this is really a program by the government na makatulong bababa, siguro dapat ang Department of Agriculture gagawa ng platform for the kadiwa outlets. Kasi rather than putting a lot of physical store, which is really expensive, I'd rather have a digital marketing. In fact, in the future, mawawala yung mga supermarket niyan. Kasi digital market na eh. Mananaig. You know what I mean? So virtual reality, ito yung mga display. Mawawala na yung, that's probably 20 years from now. Mawawala na yung mga supermarkets. Lahat na nasa online. Online na. Actually, Kong Butch, may akala ko ganoon din yung direction ng pupuntahan. Pero alam mo yung the past 2 years sa association, nakita namin na nag-i-increase si digital at bumabalik si retail. So ang shift na masasabi ko ngayon, for now, dapat combined pa rin. So, yung sinasabi nilang phygital, yung physical tsaka digital, ayun talaga. Digital. Pero naniniwala ako na habang nagpo-progress ang ibang platform, yung virtual reality, in 20 years, pwede mangyari yun. Pwede mangyari. That's what I It said can earlier. happen. It can really happen. You're right. Si Amazon. Amazon is digital marketing. And Bezos is one of the richest man in the world. Not in the US. Digital marketing lang yon. Ang daming nagsara na mga electronic store in the US. Marami silang nagsara. Why? Because of digital marketing. Pag meron kang physical store, may rent ka, you have to hire a lot of people, air conditioner, electricity, babayaran mo. Dito, you just have one big warehouse. And then, ngayon nga, drone na ang nagdi-deliver ng packages eh. May Mga sa ibang drone na. bansa. So, we really have to be in tune with the times. Kailangan talaga, ang Pilipinas, huwag mahuli yan. And I'm glad that there is a DMAP, hindi DMAX, DMAP. DMAP. Tsaka yung mga member, sila, magagaling. As in, yung iba, mga Pilipino lahat, na-train sa ibang bansa, bumalik ng bansa, o yung mga, lahat ng mga malalaking company, they really share yung mga alam nila. So, it's a great place para matuto talaga. Oo. So, as president of DMAP, what are your future plans? Naku, marami po. Do you want to put up an academy, school, or May what? certificate. Marami. Actually, 2 weeks ago, nagkaroon po kami ng general membership meeting. So, ayan. So, papaliwanag lahat ng mga committee, mga programa. Then, pinakita na namin yung kalendaryo namin for this year. 2025. Ang dami naming programang nakapila. Nung pinakita namin yun sa member base, gulat sila lahat kasi ang dami. Every month may mangyayari, So, masasabi ko lang na yung mga insights sa ginagawa ng Digital Measurement Board, buwan-buwan meron silang ilalabas. And then yung DMAP Academy namin na for students, hindi lang siya for students. Ang bagong version niya, pang young professional din. So kung kakagraduate mo lang at gusto mong lumalim ang pag-aaral mo sa digital marketing, may ganung module na nakapila. Mas marami kaming networking activities na nakaplano this year. Mas marami rin kaming mga may theme na nga ang aming malaking conference sa So siguro i-share ko lang din sa group yung dito yung kalendaryo namin para makita ng lahat ng mga manonood natin. Sige. Pero maraming plano talaga. Opo. Okay, where do you get your funds? Magandang tanong po yan. Dalawang core areas po ang funds ng DMAP. Kasi gusto kong makishare dyan sa funds Ganun na. po. Maliit lang po ang funds namin. Highly volunteer-based po kasi ang DMAP. Oo. So, lahat po ng mga tao na nandun, nagvo-volunteer para lang tumulong. Yun ang kagandahan po. Ngayon, ang source of funds, dalawa lang. Number one, yung mga nagme-member, di ba? Magkano membership? Ay, magandang tanong yan. Okay, sige. So, ang unang pasabog na balita. Ang membership namin dati kasi nasa 10,000 pesos. Okay. Individual members. Pero,
in-announce namin 2 weeks ago, binaba na po namin siya to 5,000 pesos. 5,000. Aba, wow. Ang 5,000 pesos na yan, 1 year na po yan, yung membership fee na yan for individual members. Ngayon, pag medyo malaki po kayong kumpanya, kunyari 4 to 20 employees, nasa yung bagong price range po ng membership in July, nasa 15,000 pesos. At pag mas malaki pong kumpanya nyo, kunyari, talagang doing well na po kayo, more than 20 employees, nasa 20,000 na po siya sa July. So, hinikayat po namin lahat ng tao na habang maaga, Ngayon na. avail na po, lalo na pag malaki yung company nyo, no? Mag-avail na po kayo bago mag-July. Pero kapag professional po kayo, business owner po kayo, freelancer, marketing professional, ganyan, at gusto niyo po maging member, 5,000 pesos po. 5,000. Oo. So, imagine nyo, lahat ng activity for the entire year for 5,000 Sako. pesos. So, kayang sagutin ng membership fee. At yung pangalawang item po na pinanggagalingan ng source of funds are sponsorships. Okay. So, may mga sponsor po kami para so kunyari, minsan, last year, meron po kami mga programa na sponsor ni Investing in Women para yung kasama ng Australian Aid. Meron kami a few years ago, yan, Angkas, Grab, Spotify, ganyan. So, marami pong mga brands ang mga nagsasponsor po. Hindi ba kayo sumulat like for example Oracle, Microsoft, Nako, nasa pila po namin siya this year. Oo. Microsoft, tapos ang dami pa pwedeng sulatan diyan because without you guys, wala rin sila. Di ba? Anin mo yung mga software nila kung wala yung digital people in the world. So, hindi ba kayo sumulat sa kanila? Ay, minsan kasi timing po. Like for example, sa mga iCloud. Yes. Yung mga iCloud. Kasi nung araw, wow, it was difficult to make a platform because you have to buy your own Tama tawag po, nito. oo. Yung, ano ba tawag no? Yung hardware. Oo. Ngayon may iCloud na eh. Correct. Di ba? Nung araw, kung bibili ka ng hardware, ang mahal-mahal ng hardware. Oo. Every year, sinusulatan po namin yung mga iba't ibang pong kumpanya. Pero kung may nanonood po dito na gusto mag-sponsor, ayan. So, lapit lang po kayo sa amin. Nandun po sa website namin yung detalye. Pero yes, nasa listahan po namin sila this year. Kasi, ang projection po namin kasi ngayon is at lalaki po ang aming membership base. At we're also partnering with other associations para may hikayat po yung mga members nila na mag-join po sa amin. We actually are doing something with DTI now. So for example, yung nakausap po namin yung e-commerce bureau po nila, and then yung experts po namin magre-record para ma-broadcast po lalo ang learnings, no? Pero we're trying to do even more. So sa mga sponsors na nakikinig, malaking opportunity po yan kasi malaki po ang base na pwedeng ma-target, and ayan, companies, ad agencies, marketing professionals, platforms, marami pong mga pwede pong matamaan nila sa pamamagitan ng sponsorship. So, yun yung dalawang area namin ng mga source of funds. Opo. Isa pa, like for example, yung mga providers like Smart, like Globe. O guys, Diba? mga telco po dyan. Ito yung mga Sa sources linya. niya because Oo. the more people who is going to use this digital marketing, the better for them. Correct. Lalakas yung negosyo nila. Di ba? Yung mga nasalisahan po rin namin actually are even yung mga marketplaces. Kasi, the association will really reach out to MSMEs, no? So, para lalong maraming reach nila, yun ang po nang gagawin namin. So, sana po, makapagtrabaho po kami this year. Oo. Kasi nung araw, bibili ka ng hardware. Ang mahal-mahal ng hardware, pagkatapos ikaw pang magmi-maintain, tapos kung medyo madami na yung hardware mo, kailangan naka-aircon yan. With iCloud, wala ka ng problema eh. At saka, estimate mo lang, ilang gigabyte ba ang kukunin namin? Or terabyte. Di ba? So, pag nakuha mo na yung terabyte, babayad ka ng monthly. Yun lang. Yun na lang. Oo. Ang daming opportunity. Di May ba? question lang po ako. Sa Oh. mga classes po natin, ilang session siya per month? Actually yung depende po sa programa po. So for example, yung sa DMAP Academy, which ang next run po niya nasa Q3 ata eh. So
minsan, mga 4 to 6 weeks po yun. Parang every Saturday po, parang ganyan, may mga ganong klase po. Pero every month, meron po kami mga learning opportunities kasi nag-invite po kami ng mga resource speakers, ganyan. So, abangan niyo po sa kalendaryo ng association kasi ilalatag po namin lahat po ng mga programa para alam niyo po kung saan po sasali. Pero ano yan ito yung pinaka-interim po namin na programa kasi ang sabi ko po sa membership meeting po namin, ito po yung bare minimum ng gagawin po namin. So, magpa-partner po kami. Dadami po lalo yung mga programa at mga opportunities. So, sasabihin ko, abangan nyo parati yung nasa Facebook page po namin kasi dadami po yung mga activities po. Ayun po. As of now, ilan ba ang members natin ngayon? Nako, dumadami pa kasi araw-araw. So, Wow. nasa 250 plus po siya ngayon. 250 plus. 250,000? 250 members. 250. 250. 250. Simula po nag-start yung 5,000 na umabot na tayo. Ay, hindi pa. Kaka-announce lang po namin ng 5,000. Oo. So, Dadami pala. dadami pa yun. Opo, oo. Dadami yon kasi hindi sila inflationary. Oo. Deflationary sila. Oo, binaba pa nga Sila. namin eh. Oo. Pero Pero meron na, binaba pa yun. 100% yung binaba. oo, Oo, kalahati. talagang gusto kasi, objective kasi namin to really promote. So, sabi namin, sige, baba natin para sa mga individual members. Can you Opo. invite our viewers and Ayan. listeners? Oo. So, sa inyo po nanonood, we're inviting you po para maging member sa Digital Marketing Association of the Philippines o DMAP. At mahanap niyo po yan sa Facebook, sa Instagram, at saka sa LinkedIn. So, yung website po namin is tmap.com.ph. And then, mag-visit po kayo sa website namin para malaman niyo po yung mga different programs. At saka, inikayat po namin kayo na pag gusto niyo pong matuto sa digital marketing, or gusto niyo mag-keep up sa latest trends, buwan-buwan po. Meron po kaming mga ginagawang mga activities sa programa. So, hinintay po namin yung mga message nyo or yung mga email. But, maging member po kayo. Yun po yung aming chismis balita. Ayan. Saan ba yung office nyo? Kami, technically, work from home po yung namin, ang office. Pero, we're registered po in Makati. Makati City po kami nakaregister. So, ang aming permits, ang aming BIR doon po nakaregister po sa Makati City po. Doon po sa yung ginaganap yung classes, saan po siya? Iba-iba po yung location. Depende po sa number of participants. So, minsan, meron po kami nakuhang, kunyari, location sponsor. Yan, si Ayala Museum. Nag-ano po sila, nag-sponsor ng venue. Yung iba naman, we might do it sa office ng isang member company. So, kunyari, ang aming general membership meeting last year, ginawa sa office ng GCash. Or minsan, ginagawa namin sa isang location. So, pinaplano po namin ang medyo madali pong puntahan, no? Pero yung aming Digicon na conference, yan, it will happen in Marriott sa October. So, yun, malaking venue po yun. At normally, mga nasa 2,500 pong attendees po nun. Malaki po siyang conference. I think it could be, guaranteed, the largest marketing conference in the Philippines. Not sure, but it could be also in Southeast Asia. But we have to double check. Pero ganun kalaki po siya. Oo. So, iba-iba pang lugar po, Ma'am Joanna. Mananawagan tayo dito sa ating mga nagiging guest na ng mga MSMEs. Yes. The fastest way to progress ay talagang you have to learn digital marketing. Two things. Digital marketing is advertising. In other words, you try to entice the viewers to help your product or to promote your product. Number two is actual marketing. So, tinatarget mo na yung mga customers. So, ito yung pwedeng malaking maitutulong talaga sa ating mga MSMEs. Siyempre, hindi naman tayo pwedeng mag-advertise dito sa Free TV dahil napakamahal. Dito, tatanungin ka lang, magkano gusto mong budget? For as low as 500 pesos, you can already advertise. Di ba? Yes, basta may target. At pag masipag ka, parati mong i-share yan sa public, every 30 minutes, I'm sure that ilan ba ang tawag nito, subscriber ng Facebook at saka YouTube? Ang Facebook lang ilan? Mga all over the world. Million. Billions. Billion ba? Billions. 17 billion, 15 billion ata. Hindi naman. I think, ganun 17 billion. Actually, kung nasa akin lang laptop ko, pwede ko i-check ngayon eh. Yung actual number po ngayon. No? Pero, oo.
7 billion ata. Oh, ang something population like ng that. ng Ng buong world. mundo. Oo. So more or less yan. Pero yun, pero marami pong iba pang platform talaga. Oo. Tsaka sa association pati po yung mga maliliit po na platform matutunan po nila. So hindi lang Facebook, TikTok. Instagram, TikTok, or Google, no? Pero marami pang iba. As in, may Spotify po tayo, may Huawei ads po tayo dyan, meron pang OEM targeting ads. Minsan, pati podcast po is another advertising platform. So marami pong mga options po na pwedeng matutunan ng mga MSMEs na gusto pong matuto sa DMAP. Ayun po. Meron po ba kayong datos kung saan parang from scratch, ito na sila ngayon, yung mga maliliit na negosyong naging member natin? Meron po kaming ginagawa na sa DMB, parang siyang digital maturity survey. Maturity. Oo. So, ang sa survey po na yon, may mga tanong po kaming tinatanong and then i-score po kung ano po yung maturity nyo. Ngayon, ang masasabi ko lang din, siguro in this Feb, meron po kaming ginawang mahabang presentation about different industries. So, telco, banks, basta kung kamusta po. Para malaman po ng mga Pilipino kung kamusta po ang growth ng digital sa Pilipinas. No? So, even gaano karaming tao ba ang naglo-login sa Facebook as a seller for ads or seller sa TikTok shop, a seller sa Lazada, sa Shopee. So marami po kaming ibibigay na ganun pong libreng information po sa general public. Pero yung maturity score na yun, nagbabago-bago kasi yung yung mga metrics or yung mga respondents, no. Pero makita mo po na a big bulk ng mga Filipino companies malaki pa ang room for growth, which is exciting kasi kung ibig sabihin nun, gagaling pa sila, edi better po sa mga Pilipino na business owners po. Okay. My last question sa'yo. Okay. Meron ba kayong mga success stories Yan. na dapat ilahad natin sa publiko para nang sa ganon ay, kailangan magpa-member tayo ng Nakapagpagawa ng bahay si DMAP Kasi may mga alam mo, like ang religion, meron silang mga patotoo. Yan, I'm healed. Ganon, kahit hindi. May kotse na ako. Ganun. Hallelujah! Yung mga ganon. Siguradong meron yan. Hahanap at hahanap ako bilang presidente. Sure. But you have to, sana may dinala ka ngayong success story. Ay, oo, sige. Para nang sa ganon ay hindi lang 250 ang magpapa-members, kundi 250,000 magpapa-members. Then you have excess funds, di pwede na akong humiram dyan. Yun pala ang goal. Oo, dapat yan, we'll get yung mga testimonials po at saka mga Since 2007 naman po. Oo, medyo marami na yan. Oo. 2007. Tsaka dahil ang dami naming mga resource speakers, lecturers, ayan. So, guaranteed may pick up. Pati ako, as a business owner, may tutulong ako sa association din. Mula sa ibang mga board members, sa ibang mga members. Ang daming nagaganap na info. Kaya talaga matututo ka talaga po. You mentioned about, pati ako as a business owner. Oo. Anong business? may digital... What monkey business are you engaged Naku in? po! Oo. Hindi, meron po akong digital marketing agency. Ayan. Yeah. Meron po ako nun. Meron din akong coffee shop. Ayun ang gusto kong pag-usapan, Ito yung pa to. coffee shop. Ito na yung patotoo. Saan ba yung coffee shop na yan? Sa ano po to? Sa Parañaque po. Sa labas po ng Tahanan Village. Ayan po. Maraming restaurant dyan. Naku, ang hirap po ng competition po doon. Meron diyang Toho Beef. Oo. Favorite ko yan, yung Toho Beef restaurant. Galing sa Chinatown. Opo. Toho Antigua. Yun. Nadaanan po namin. Oo, tama. Sarap Oo. ng beef niyan. Oo. So, can you invite your friends? Ito, digital marketing na ito. To natangkilikin yung ating coffee shop. Ano ba pangalan natin? Anong pangalan ng coffee shop natin? Matutuwa tong asawa ko. Ang coffee shop po namin ay Dahan Specialty Coffee na nasa 13 Presidents Avenue. Tagan Parañaque City. Ayan. So, yung mga tutunan po namin sa DMAP yan, ina-apply din po namin yan. So, very Gen Z ang itsura ngayon ng social media page. Marami po siyang videos, no? So, magandang example po yan kung paano namin ina-apply din yung mga ganitong bagay. Pakita nga natin yung coffee shop. I want our viewers to view the coffee shop
Pang Gen Z po ba? itong Pang ano Gen Z natin? yan. At Bahan saka specialty yan, coffee. talagang gusto ni Mrs. yan. Kaya walang choice si Miko. Ano bang coffee ang siniserve nyo? Is it local coffee or imported Ay, coffee? halo-halo po. Oo. So, may mga special low batch volumes, mga Filipino beans po. Pero meron din kami mga beans mula sa iba't ibang bansa. Kasi Vietnam, sa Brazil. Talagang marami ang Vietnam. Opo, oo. But from Ethiopia, kasi doon nagsimula talaga yung coffee from Ethiopia. Opo. At Diba? ako enjoy ko po ang Ethiopia na kasi magaan po. Magaan po. At saka doon nagsimula yung Opo, coffee. And then it spread to Timor, to the Middle East, hanggang sa pumunta ng South America and then sa Philippines. Nakarating. Nag-guest na daw po natin. Si Oo. Dahan Specialty Coffee. Pero si Mrs. po ang... Nandun din ako. Kaya pala familiar. Ayun. Ayan. Ayan. O, Ayan. diba? Wow. Diba? So, Sarap eh. may mga cookie pa, ganyan. So, pero ano yan, di ba ang turo kasi sa digital, kailangan vertical, kailangan kita mo yung Appearance, produkto. no? Oo. Very important yung visuals. Yes. Aside Correct, from the messaging. Correct, So if correct. you have a good visual, sometimes, lalong-lalo na if it is tempting, hindi ka na kailangan magsalita eh. Pupuntahan mo sa samba yan. Ay, may tip pala ako sa sa mga viewers tungkol sa food businesses. Yan. Galing sa sa data po ng DMAP, no. Pag food business po, ang consumer reviews po at saka ads, very very effective. Totoo naman. Oo. Kasi bago mo puntahan ng isang lugar, okay ba to? And then check mo yung mga review ng ibang tao, so search mo. So, ang influencers, very effective. Pero pag may mga kaibigan po tayo, sabihin natin, i-post nyo yan, pakita nyo yung produkto para makita nila, ganyan. So, yung mga communities, yan, very, very effective. No? So, nung ginawa po namin yon, tsaka sa pamagitan po ng PR, yan, malaking tulong po siya sa sa mga, and just because, siguro, big bulk ng ating MSMEs po are nasa retail or food business, yan. So, ang review po sobrang effective. So, Nag-branch out na ba kayo? Hindi pa. ay, hindi pa. Ano pa? Pero nag-add na po kami ng rice meals na. Yun po ang bagong Rice meals. Rice Oo, yun ang bagong nangyari po sa Anong food? Nako, parang meron po kaming mga Ito po. yung French fry. Ayan, nako. Pag sinabi ko pala, biglang lalabas no. Oo, may pa-burger steak, may mga Marketing ano po to digital. Oo. Pero may data kasi kung ano yung kinakain talaga ng Pilipino. Ang nagulat kami, ang twister fry, yung curly fries po, sobrang sikat. Pagpasok mo, maamoy mo agad. Parang gano'n. So, yun, bumibenta po siya. Depende rin sa flavors ng curly fries. Like for example, lalagyan mo ng cheese. Cheesy naman ang lasa niyan, di ba? Lagyan mo ng salted egg. Correct. Salted egg flavor. Sarap din yan. Gutom. Lalagyan mo naman ng honey. Masarap din yon. Sol. Di ba? So, yun yung bago pong hindi pa kami nagbabranch out. Pero yun yung bagong development. Base sa datos at sa... So, restaurant and coffee shop. Parang, hindi mo na siya restaurant. Malit pa rin siya na coffee shop. Coffee Hindi pa shop. siya Na na nag-offer so, din ng rice meal. para hindi ka naman agrabyado, i-greet mo si Mrs. Si ngayon. Mrs. Oo. Valentine's pa naman. Oo nga eh. Oo. Go, sir. Congratulations. Happy 5th wedding anniversary. Ayun, okay. Sakto. Ayun, hi Sarah. Ay, Okay na po. Sige. yun lang. Yun lang. Ganun lang Paano ba? may Bibig mo propose naman ni ako. Mrs.? Talagang pag ginigreet ko yung asawa ko, may kiss pa. Oo. Natatawa natin siya sa opisina Ikakat niya to, tapos ipopost niya. Oo. So yun, dire-declare ko aking pagmamahal para sa'yo. Congrats. So anyway, nako, ang dami ng comments. Yes. Sige, Ang ayan. mga comments ngayong umaga, yatid na ni Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning, Kong Butch and Miss Joanna! Ito na naman sila! Galing sa ating first Mythical 5! Early na Bachelor! Julio Luna, Jejo Sancho, Hernando, Michelle Machado! Ito naman bumubuo ng second team! Babae, Tolo Harley! Angel Loretta, Lizelle Perater, Redmond Pangapalmea, Jonah Marco and Jenny Belina Rufino. Lizelle De Leon, tama po. Dati, ang ad mas makapal pa ang pages sa balita, sa dyaryo.
Teresa Solorio, paano po magpa-member? May fee po bang babayaran taon-taon? Meron daw po. Magkano lang po Reduce yun? na from 10,000 to 5,000 5,000 na lang. pesos. Ayan. Hindi inflationary ito. June po. Ay, okay. Mic po. Ang individual member fee po niya 5,000 pero ano yan, hindi po aakyat siya for the interim. As in, kaka-announce lang po namin yan. Oo. So yun, sure yun. Yung mga corporate member, yun lang yung aakyat ng July. So, pag malaki po kayong kumpanya, ayan, ngayon ang panahon para mag-member para masulit po natin lahat ng mga programa po. Ayun po. Oo. Okay, bagay na bagay sa ating mga pro-Pinoy idols to. Okay, Orly Villa talagang nasa Facebook na at Instagram ang communication at balita, mas mabilis at internet. Connection lang ang kailangan. Resisinggeyo, kailangan talaga sumabay kahit na negosyo kasi mapag-iwan na ng marunong kapag hindi nakipagsabayan. LB Bacalla, marami po bang training para mapadali sa mga tulad namin na bago sa ganito? Ay, ayan po. Actually, marami. Marami kaming mga ginawa na mga video para at least maturuan kung paano po. Opo. Okay. At saka yung pag lumabas po yung video namin together with DTI, ayan, i-share din po namin para magamit po nila. Oo. Okay, ayan na. Heda Marie, iba na talaga ang panahon ngayon. Dating hiwalayan sa kapitbahay mo malalaman ngayon sa pag-unfollow sa Instagram. Oy! Correct. Noli Cruz, minsan di na rin nagkiklik ang paramihan ng ads. Nasa plataforma na rin talaga. Unti-unti na nagiging marunong ang mga Pilipino. Archie Lingio, very useful talaga ang ganito, lalo na sa pagpapalago ng business. Yan ang ating mga komento this Monday morning. Back to Studio 2, Sir Kombuch and Binibining Joanna. Diretso na natin. Hulaan mo ang kapital ko, Andres Bonifacio Jr. At ang ating lucky caller ay manggagaling from Quezon City, Miss Jewel Mish Garcia. Anong huhula ang kapital? Organization ito. Andres, ikaw ang may tinawagan dyan. Magkano na ba yan? Para 1,400 pesos. so hindi mahulaan yan kasi association ito eh. Wala namang kapital ito kung hindi membership. Fun. Kaya Sponsor. kausapin na lang natin si Jewel. Jewel! Magandang umaga, Jewel. Morning. Nag-almusal ka na ba, Juven? Anyway, Joel, at dahil wala namang huhulaan at para hindi ka naman ma-zero, mananalo ka ng 500 pesos. Iyo. Nako, Jewel Mish! Anong masabi mo, Alahas? Joel. Thank you po, pambaon po. Ayan, okay ha. Laging manood at tumutok sa Pro Pinoy. At huwag kalimutan yung 4-piece, ha? Yes. Yun yung party list na iboto nyo. Iyon. O, magdadagdag ako 500. Ano ibig sabihin ng 4-piece? Ano-ano yung apat na pi, oh? Baka alam niya. Okay, back to Studio 2. Sir Kombuch and Binibining Joanna. Dapat kanina mo pa sinabi kung gusto mo talaga, di ba? Magbigay. Ayan. Maraming salamat, Andres Bonifacio Jr. Kayo, sir, baka may gusto kong pasalamatan pa. Mga babatiin. Well, nagpapasalamat po ako sa programang ito. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng oportunidad para magsalita tungkol sa DMAP. At thank you rin sa lahat ng mga volunteers ng Digital Marketing Association of the Philippines. Kasi lahat po ng mga pakana, programa at mga ginagawa po naming Volunteers. activities ay gawa lang po ng mga volunteers po namin. So, kung gusto nyo rin mag-volunteer, ayan, nag-call rin kami for volunteers. So, ayan. Ano po, So, kailangan po ba may specialize sa ganitong larangan? Sa communication? Depende po eh. So, minsan may mga kailangan lang po namin na taga-organize, coordinator. Iba naman po, kung graphic designer po kayo, Yan. ayan, kailangan po namin ng gagawa rin ng mga graphics para i-announce po yung mga different programs. So, halo-halo po. Gagawa po kami ng announcement later today ng lahat ng mga volunteers po na hinahanap po namin. Oo. Pero kung may marketing background po kayo, malaking tulong po talaga yon. Pero kung hindi po, maging member na lang po kayo. Oo. Tama. Doon po sa volunteers, may certs naman sila. Certificates na nag-speaker sila. Pwede kami magsulat ng testimonial siguro. Testimonial. Pwede naman siguro. Oo, parang ganun. Kasi ano naman tawag doon, syempre, bukod sa pag-volunteer, na nakikilala mo rin yung mga ibang katrabaho mo doon. So, may mga benefit naman yun. Oo. So, volunteer na, guys. Mag-volunteer ka na, Andres. Oo. Para yung ganda mo, AI song. AI, so, pinakamahalagang payo po na pwede nating maibigay ngayong
araw. Magpa-member kayo. Yung payo ko po, wag po kayo matatakot sa digital marketing. Kasi minsan, kailangan nyo lang aralin yung bagay at mag-testing lang kung gumagana o hindi gumagana. At magtanong sa eksperto or gumamit ng mga iba-ibang resources para matuto. Kasi pag ginagawa nyo po yan, mabilis kayo matututo. At pag natuto kayo, marami kayong magagawa pa iba pang bagay sa mamaya. So, ayun, maliit kayo, malaking tulong po ang pagpapractice po. Ayun, yun ang aking pinakamalaking payo po sa inyong lahat. Facebook page po ng DMAP. Oo, DMAP, i-type niyo lang po ang sa Facebook, Digital Marketing Association of the Philippines. At lalabas po yan, ayan po yung ating nakalagay na DMAP. Ayan. Verified. So, oo, verified po yan. Oo. So, ayan, check niyo po yan, tignan mo yung mga different na mga programa po namin. At ayan, kung marketing professional po kayo or MSME at gusto niyo pong matuto, ayan, mag-member po tayo. Ayan po, maraming salamat. Maraming Oo. salamat, Oo, thank you po. Miko. Oo. Maraming salamat, Pro-P netizens. Naway nakapagatid kaalaman at inspirasyon ng kwentong atid ng Digital Marketing Association of the Philippines o DMAP ni Sir Miko David. Bukas, let's taste the goodness of sweet success. Hatid ng isang kwentuhan ng pagkakakitaan dahil panata namin na maparami pa at mapatatag ang hanay ng mga namumuhunang Pilipino. Dahil sa sama-sama po nating pag-asenso, Pilipinas ang panalo. Ako pong muli si Joanna Lunang, niyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Monday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon at teknik, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa DZME Radio TV. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy! Congrats. na naman. Pinoy